Pagpasok ko sa ballroom, narinig ko ang tinig niya. Ayan na naman ang matandang probinsyano. Dirty old rancher. Ang hiya, ang matinding kahihiya na iyon ay halos pumatay sa akin. Pagkatapos ng 65 taon ng pagsasakripisyo bilang ilaw ng tahanan at tagapag-alaga ng aming Hacienda Reyes, inalagaan ko ang mana na iyon. Pero para sa kanila, wala akong pakialam, wala akong halaga. Hindi niya alam. Wala siyang ideya na bago pa man maganap ang kasal na iyon, may lihim na yaman, isang trump card na inihanda ko. Hinding-hindi ako mananahimik. Babawiin ko ang dangal ko at ituturo ko sa kanila ang isang lesson na hindi nila malilimutan. Manatili ka. Kwentuhan mo ako. Saan ka nanonood ngayon? I-comment mo yan. Like at share. Simulan na natin ang kwento ng pagbabago. Pumasok ako sa ballroom ng hotel para sa engagement dinner ng anak ko. Doon ko narinig ang boses niya na humiwas sa katahimikan, parang matalas na blade. Ayan na naman ang matandang probinsyano. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng napakabigat. Namula ang mukha ko. Lumalamig ang mga kamay ko. Sa isang saglit, hindi ako makahinga. Hindi ako makakilos. Gusto kong umalis. Gusto kong maglaho. Pero bago pa ako makatalikod, hinawakan ng anak kong si Christopher ang braso ko at hinila ako palapit. Huminahon lang po, tay, bulong niya. Bukas, mag-iiba ang lahat. Ano ang alam niya na hindi ko alam? Nagpapasalamat ako at kasama ko kayo sa kwentong ito. Pero bago tayo magpatuloy, sabihin niyo sa akin, saan niyo pinapanood ito ngayon? At anong oras na sa inyo? Dahil noong pumasok ako sa ballroom na yon, wala akong ideya na magbabago pala ang takbo ng buong buhay ko. Hayaan ninyong ipakilala ko muna ang sarili ko bago nagsimula ang bangungot na ito. Ako si Ricardo Mang Carding Reyes. Sa 65 taon, ginugol ko ang buhay ko sa pagtatayo ng aming hacienda sa probinsya. Binuo ko ang lupain na ito gamit ang sarili kong mga kamay. Ang Hacienda Reyes ay matatagpuan sa isang malawak na lugar na kung saan ang mga burol ay gumugulong parang berdeng alon at ang mga pananim ay umaabot hanggang sa dulo ng tanawin. Hindi lang ito basta-basta lugar para sa alagaing baka at pananim. Ito ay ang pamana na iniwan sa akin ng aking ama na binuo sa pagod, pawis at matinding determinasyon. Simple lang ang buhay ko, nakasentro sa tapat at masipag na trabaho, at iyon lang ang buhay na kailangan ko. Nagkaroon ako ng 2 anak. Ang anak kong si Katrina ay lumaki at nagtayo ng sarili niyang buhay malayo sa amin. Pero si Christopher, ang bunso ko, ay nanatiling malapit. 32 na siya ngayon. Isa siyang matagumpay at mahusay na agricultural engineer. Kahit na lumipat siya sa Maynila para magtrabaho, regular siyang umuuwi. Sa bawat pagkakataon, nagsasalasala siya at nagtatrabaho sa tabi ko sa mga sakahan. Ang pagkakaisa ng isang ama at anak, hindi lang iyan nabubuo sa dugo. Nabubuo iyan sa tiwala at paggalang. Ang asawa kong si Rosa, ang sentro ng lahat sa loob ng 32 taon. Pumanaw siya, 6 na taon na ang nakakaraan dahil sa biglaang heart attack. Iyon ang pinakamahirap na pinagdaanan ko. Pero natututo ka ring dalhin ang ganoong kalaking pagkawala. Tinuturuan ka ng buhay kung paano. Tapos, 1 taon at kalahati na ang nakalipas, nakilala ni Christopher si Amanda Fuentebella. Naaalala ko pa ang una naming hapunan. Nagpumilit si Christopher na ipakilala siya sa paborito naming kainan. Paraan niya iyon ng pagsasabing, mahalaga siya. Si Amanda ay maganda Pino, mayroong gilas na galing sa mayayaman at lumang pamilya sa lungsod. Maganda siyang magdala ng sarili at mayroong gaan sa pagsasalita na galing lang sa mga pinalaki sa mga lugar na tulad ng Forbes Park o Alabang. Pero may kutob ako, ang matanda at matalas na instinct ng isang hasyendero na nagpanatili sa akin na buhay at alisto sa loob ng 65 taon, na bumabagabag sa akin mula pa sa una naming pagkamay. Ang mga tanong niya ay tila walang mali siya, ang paraan niya ng pagtagilid ng ulo na tila interesado, ang pilit niyang ngiti.
Pero sa ilalim ng bawat tanong, mayroong kalkulasyon na nakita ko ng malinaw. Gaano po kalawak ang lupain ninyo, Mang Carding? Siguradong malaki ang halaga niyan. Nabagit po ba ni Christopher kung ano ang mana niya balang araw? Nakaayos na po ba ang testamento ninyo? Mahalaga po iyon sa edad ninyo, hindi po ba? Ni minsan hindi niya tinanong kung ano ang mahal ng anak ko. Ni minsan hindi niya tinanong ang tungkol sa mga pangarap o hilig niya. Ang tanging tinatanong niya lang ay tungkol sa halaga ng ari-arian, mana, at kung ano ang mapupunta mula sa mga kamay ko patungo sa kanya. Pagkatapos ay nakilala ko ang tatay niya, si Ginoong Tomas Fuentebella. Ang tindig niya ay tindig ng isang taong sanay manalo. Ang ngiti niya ay manipis, parang razor. Noong nakipagkamay siya sa akin, walang init sa pagkakahawak niya, isang mabilis na kontak lang bago niya binawi. Tiningnan niya ako na parang isang mamimili na nagsusuri ng alagaing baka, nagtatasa, nagkakalkula, naghahanap ng halaga sa ilalim ng balat. Ang nanay ni Amanda, mas masahol pa, lahat ay pilit na gilas at frozen na paggalang. Ang mga mata niya ay matalas, parang basag na salamin sa likod ng paimbabaw na charm. Pagkatapos, hinila ko si Christopher. Anak, mayroong hindi tama sa babaeng ito. Hindi siya nagtatanong tungkol sa iyo. Nagtatanong siya tungkol sa pera. Ngumiti siya, ang ngiti ng mga kabataan na nag-aakalang wala nang alam ang kanilang ama sa mundo. Tay, mahal ko po siya. Nag-aalala lang po kayo sa wala. Hinayaan ko na lang dahil ayoko maging isang amang maging hadlang sa kaligayahan ng anak ko. Pero ang kutob na iyon ay hindi naglaho. Ang matandang instinct na nahasa sa loob ng 6 na dekada ng buhay sa lupain ay patuloy na bumubulong ng babala na hindi ko maipaliwanag. Sana nagtiwala na lang ako sa kutob ko noon. Sana alam ko na ang talagang pinaplano ni na Amanda at ng pamilya niya. Ang ballroom sa Grand Hotel sa Makati ay kumikinang sa yaman. Dahil dito, ang suot kong damit na may flannel at ang pinakintab kong sapatos ay tila relic mula sa ibang siglo. Ang mga crystal chandelier ay nagbigay ng ginintuang liwanag sa paligid. Ang mga server na nakasuit ay naglalakad sa mga bisita na may dalang champagne at mga pampagana na hindi ko kayang bigkasin. Walang tinipid si Christopher para sa engagement celebration niya. Talagang ipinagmamalaki ko siya. Ipinagmamalaki ko na lumaki siyang isang lalaking kayang maging sentro ng silid ng hindi nagtataas ng boses. Pero hindi ako masaya. Mula nang dumating kami, may kakaiba na akong naramdaman. Si Amanda ay tila nag-aartista, tumatawa ng napakalakas at laging nakahawak sa braso ng mga bisita. Ang mga magulang niya ay nakaupo malapit sa bar na parang royalty na nagsusuri ng kanilang kaharian. Si Tomas Fuentebella ay may ngiti na nagpapaalala sa akin ng isang ahas na nagmamasid sa isang daga. Tumayo lang ako sa gilid ng maraming tao, umiinom ng whiskey. Sinusubukan kong intindihin kung bakit ako kinakabahan. Nakita ako ni Katrina doon at dahan-dahan niyang pinisil ang braso ko. Hindi rin niya kailanman pinagkatiwalaan si Amanda. Nagpalitan kami ng tingin. Ang tingin na nangyayari sa pagitan ng magkapatid na nakakaintindi sa kanilang ama nang hindi na kailangang magsalita. Doon ko narinig, ang boses ni Amanda ay humiwa sa chatter ng paligid, parang basag na salamin. Kinakausap niya ang nanay niya malapit sa dessert table. Ang mga salita niya ay para sana sa pribadong usapan, pero dinala ng acoustics ng lugar at umabot sa aking tainga. Ayan na naman ang matandang probinsyano, sabi niya, hindi man lang nag-abalang magpababa ng boses. Sumpa ko, sa tuwing nagpapakita siya, ang buong silid ay umaamoy ng baka at lupa. Paano siya tinitiis ni Christopher? Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang dagok. Naramdaman kong namula ang mukha ko. Ang baso ng whiskey ay biglang bumigat sa kamay ko. Sa paligid ko, maraming tao ang natahimik. Ang ilang bisita ay hindi komportable. Bigla silang naging interesado sa kanilang mga sapatos. Ang insulto ay hindi lang nakadirekta sa akin. Ito ay isinagawa para sa lahat. Isang pampublikong anunsyo na tinitingnan niya ako na mas mababa sa kanya. Isang kahihiyan na kailangang tiisin. Humigpit ang dibdib ko. Hindi sa hiya. Iyon ay dumating mamaya. Una ay ang galit.
Ang galit sa babaeng ito na perpektong naglaro sa anak ko. Ang galit sa taong tumayo sa bahay ko at nagtanong tungkol sa mana habang nagkukunwari na nagmamalasakit kay Christopher. Ang galit na dumarating kapag na-realize mo na ang mga babala mo ay binaliwala. Kapag naintindihan mo na ang instinct mo ay tama sa simula pa lang pero walang nakinig. Ibinaba ko ang baso ko nang may matinding pag-iingat at humarap ako patungo sa labasan. Hindi na ako makatagal pa sa silid na iyon. Hindi ko kayang panoorin siyang umarte sa engagement na ito. Hindi ko kayang saksihan ang anak ko sa tabi ng isang taong nang iinsulto sa kanya at sa pamilya niya. Pero bago pa ako makahakbang, may kamay na humawak sa balikat ko. Si Christopher. Ang mukha niya ay kalmado pero nakakuyom ang panga niya. At ang mga mata niya ay mayroong apoy na bihira kong makita sa anak ko. Isang lamig ng katiyakan. Hindi siya mukhang galit. Mukha siyang isang taong naghihintay para sa eksaktong sandaling ito. Tay, sabi niya ng tahimik. Ang boses niya ay matibay na parang bato. Kailangan kong manatili ka. Hindi ko kaya, simula ko. Kaya mo, at mananatili ka. Lumiwanag siya palapit. Ang mga salita niya ay halos bulong. Dahil bukas, mag-iiba ang lahat. Akala ni na Amanda at ng tatay niya nanalo na sila. Akala nila totoo ang engagement na ito, na malapit na nilang makuha ang lahat ng gusto nila. Pero nagkakamali sila. Tiningnan ko ang anak ko. Ang lalaking pinalaki ko, ang tinuruan kong magtrabaho ng masipag at magsalita ng katotohanan. At may nakita ako sa kanya na nagpapatigil sa akin. Hindi isang plano na naintindihan ko. Hindi isang paliwanag na kaya kong sundan. Kundi ganap na tiwala na hindi matitinag. Magtiwala ka sa akin, sabi niya. At ginawa ko iyon. Sa loob ng kausambithima taon, natuto akong magbasa ng tao. Nagpusta ako sa instinct dati at ang kutob ko ay laging nagtuturo sa akin sa tama. Pero nakatayo ako doon sa ballroom habang umaalingaw-ngaw pa rin sa aking tainga ang kalupitan ni Amanda. Gumawa ako ng pagpili. Pinili kong maniwala sa anak ko. Pinili kong maniwala na sa ilang paraan may alam siya na hindi ko alam. Hindi pa masyadong nakakapasok ang sikat ng umaga sa bintana ng apartment ni Christopher noong dumating ako. Dala-dala pa rin ng katawan ko ang bigat ng gabi, ang kahihiyan, ang galit, ang kawalan ng katiyakan. Ginugol ko ang magdamag sa aking silid sa hotel, nakatingin sa kisame, paulit-ulit na pinapakinggan ang mga salita ni Amanda. Nung tumawag si Christopher, iba ang boses niya. Hindi siya mukhang anak na humihingi ng payo. Mukha siyang isang lalaking may kasagutan. Tay, sabi niya ng simple, pumunta ka sa lugar ko. Kailangan mong marinig ang isang bagay. Inaasahan kong mag-isa lang siya. Pero pagpasok ko, isang mas batang lalaki na hindi ko pa nakikita ang nakaupo sa lamesa sa kusina ni Christopher. Bukas ang laptop niya, napapalibutan ng mga audio equipment na hindi ko maintindihan. Mga headphone, cable, mga bagay na parang kabilang sa isang recording studio. Tay, ito si Tyler Cruz, sabi ni Christopher. Inilagay ang kamay niya sa balikat ko. Isa siyang sound engineer. Tinulungan niya akong buuin ito. Tumango si Tyler ng may paggalang, pero hindi nagsalita. Naiintindihan niya na ang mangyayari ay nangangailangan ng katahimikan. Paliwanag muna bago ang iba. Huminga si Christopher. Sa nakalipas na 3 linggo, bago ang engagement party, nagre-record po ako. Bumagsak ang sikmura ko. Nagre-record ng ano? Ang mga usapan ni na Amanda at ng tatay niya. Ang mga plano nila. Ang boses ni Christopher ay nanatiling matatag, pero nakita kong nanginginig ng bahagya ang mga kamay niya habang inaayos ang laptop. Tay, kailangan mong pakinggan ito. Pindot niya sa play. Puno ng boses ni Amanda ang silid. Malinaw at presko sa mga speaker. Pinakasalan ko siya para lang sa lupain. Wala nang iba. Kapag nakuha na namin ang titulo sa pangalan ng tatay ko, aalis kami. Babalik kami sa development projects namin sa New York at hinding-hindi na kami lilingon pa sa lupain na yan na isinumpa ng Diyos. Ang mga salitang iyon ay tumama na parang shrapnel. Ang manugang ko, ang babaeng humalik sa pisngi ko sa family dinner, ang ngumiti sa mga litrato ng wedding planning, ay umamin lang na ginagamit niya ang anak ko bilang isang hagdanan patungo sa pagnanakaw. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makahinga ng maayos.
Lumipat si Christopher sa susunod na file nang hindi hinihintay ang reaksyon ko. Naintindihan niya na kailangan ng oras para iproseso ito. Ang boses ni Thomas Fuentebella ang sumunod, kumpiyansa at nagkakalkula. Ang lupain na iyan ay nagkakahalaga ng 125 milyon ngayon, pero inaprubahan ng gobyerno ang interstate expansion noong nakaraang buwan. Sa loob ng 2 taon, aabot sa 1.25 bilyon ang halaga ng ari-arian na iyan. Siguro, mas mataas pa. Walang ideya si Ricardo Reyes kung ano ang nakalagay sa hasyenda niya. Ang boses ulit ni Amanda, mas matigas na ngayon. Kaya kailangang tumagal ang kasal ng minimum na 2 taon. Hindi ko kayang tiisin ang marumi at maliit na bayan na iyon o ang matandang iyon ng mas matagal pa kaysa sa kailangan. Pero oo, sulit ito. Kailangan kong kumapit sa lamesa. Maingat akong tiningnan ng anak ko. Binigyan ako ng espasyo para tanggapin ang bigat ng narinig ko. Ang pag-iisip, ang kasakiman, ang kinakalkulang pag-alipusta. Mayroon pa, sabi ni Christopher ng tahimik. Marami pa. Pero naintindihan mo na ngayon. Tiningnan ko ang anak ko. Talagang tiningnan ko siya. Ang binata na pinanood kong lumaki mula sa isang bata na tumutulong sa akin na magkumpuni ng bakod. Ngayon ay naging isang taong may kakayahan na gumawa ng ganito. Ang tapang na kailangan para rito, ang pasensya. Legal ba ito? Tanong ko, na mamaos ang boses. Ganap na legal po, sumingit si Tyler sa unang pagkakataon. Sa Pilipinas, legal ang pagre-record kapag kasama ka sa usapan. Nandoon si Christopher sa mga usapan na iyan. Ang pagre-record ay nasa loob ng batas, lumiwanag si Christopher. Tay, alam kong mabigat ito, pero kumpleto na tayo. May proof tayo ng intensyon nilang dayain ka. Proof ng conspiracy sa pagitan nila. Proof na handa nilang gamitin ako para nakawin ang ating mana. Kaya, ano ang gagawin natin? Tanong ko. Alam ko na ang sagot. Alam ko na mula pa noong gabing iyon, noong nangako sa akin ang anak ko na bukas, mag-iiba ang lahat. Ipakita natin sa kanila bukas. Ipakita natin sa lahat. Nag-igting ang panga ni Christopher. Sa kasal, titindig sila sa harap ng 200 tao at ilalabas ang tunay nilang pagkatao. Tiningnan ko ang screen ng laptop, ang mga file na naghihintay na buksan. Ang ebidensya na maingat na inipon ng anak ko habang ako ay bulag sa nangyayari sa harap ko. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi sa takot, kundi sa pinaghalong galit at iba pa. Isang bagay na nagpatingin sa akin sa anak ko nang may tindi na hindi ko pa naramdaman noon. Kailan natin ito gagawin? Tanong ko. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Ang silid sa hotel ay napakatahimik. Sa tuwing ipipikit ko ang mata ko, bumabalik sa isip ko ang mga recording na iyon. Ang malamig na pag-amin ni Amanda, ang mga kalkulasyon ni Thomas Fuentebella tungkol sa milyon-milyong piso, ang kaswal na kalupitan sa kanilang mga boses habang pinag-uusapan ang pagwasak sa lahat ng binuo ko. 2:02 a.m. ng madaling araw, tumigil ako sa pagpapahinga. Umupo ako sa dilim, nakatingin sa skyline ng Maynila. Gumawa ako ng isang bagay na hindi ko ginawa sa loob ng ilang taon. Kinausap ko si Rosa. Ang asawa ko ay wala na sa loob ng 6 na taon, pero mayroon pa ring mga sandali, kadalasan ang pinakamahihirap, na kailangan kong maramdaman ang presensya niya ulit. Ito ay isa sa mga, Rosa, bulong ko sa dilim. Tulungan mo ako dito. Kailangan tayo ng anak natin ngayon. Sinusubukan niyang protektahan ang binuo natin at takot akong mabibigo ko siya. Halos narinig ko ang boses niya, matatag, sigurado, tulad ng sa buhay. Hindi mo siya mabibigo. Ikaw ang tatay niya. Siya ang anak mo. Yun lang ang mahalaga. Si Rosa ay laging ang matibay sa aming pag-aasawa. Habang pinamamahalaan ko ang hasyenda gamit ang mga kamay ko, pinamamahalaan niya ang pamilya namin gamit ang puso niya. Alam niya na si Christopher ay magiging isang lalaking hindi hahayaang manaig ang kawalan ng katarungan. Ganoon niya siya pinalaki, maging tapat, maging matapang, manindigan para sa mahalaga. Diyos ko, namimiss ko siya. Habang sumisikat ang araw sa mga burol ng probinsya, pinilit kong maghanda. Isinuot ko ang suit na tinulungan akong piliin ni Christopher ilang linggo na ang nakakaraan. Ang tela ay matigas, hindi komportable.
Hindi ako sanay magsuot ng ganito kapormal. Pero ang araw na ito ay hindi tungkol sa kaginhawaan. Ang araw na ito ay tungkol sa pagbibigay saksi. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at halos hindi ko makilala ang lalaking nakatingin sa akin. Hindi dahil sa suit, kundi dahil ang mga mata ko ay mayroong dala na hindi niya dinala sa loob ng maraming taon. Ang bigat ng pagkaalam sa isang bagay na hindi alam ng iba. Ang bigat ng isang sikreto na malapit ng sumabog. Sa banyo, nilak ko ang pinto. Lumuhod ako kahit na hindi ako masyadong relihiyosong tao at nagdasal ako. Hindi para sa kaligtasan o tagumpay. Hindi ako naging naive na isiping magiging maayos ito. Nagdasal ako para sa kaliwanagan. Nagdasal ako na ang katotohanan ay hindi maikakaila. Nagdasal ako na ang anak ko ay protektado, na ang katarungan ay magkaroon ng tunay na kahulugan. Nang dumating ako sa venue noong umaga, puno na ng aktibidad ang lugar. Ang mga florist ay nag-aayos ng mga puting rosas. Ang mga staff ay nagsiset up ng mga champagne station. Lahat ay malinis, lahat ay perpekto. Isang fakad ng selebrasyon na binuo sa pundasyon ng kasinungalingan. At nakalagay ng maingat sa likod ng altar ay isang malaking screen. Para sa ibang bisita, mukha itong isa sa mga modernong touch, isang display para magpakita ng mga litrato, isang projection ng love story ng mag-asawa. Alam kong iba yon. Sa loob lang ng ilang oras, ang screen na iyon ay magiging instrumento ng katotohanan. Lahat ng pinaghandaan namin, lahat ng isinakripisyo ni Christopher. Ang totoong tanong ay hindi kung handa kami, kundi kung may ideya ba sina Amanda at ang tatay niya sa mangyayari. Nagsimula ang seremonya tanghali. Bumaba si Amanda sa aisle na parang lumabas sa isang fairy tale. Lahat ay umaagos na puting silk at kinakalkulang gilas. Ang tatay niya ay naglalakad sa tabi niya, ang kamay niya ay may kapangyarihan sa braso niya. Ang ngiti niya ay ngiti ng isang taong naniniwalang nanalo na siya. Tumayo ang mga bisita at pinanood kong mapuno ang silid ng tunay na ngiti, tunay na luha. Wala silang ideya sa mangyayari. Umupo ako sa unang hilera. Katabi ko si Katrina, hinahanap ang kamay ko. Dahan-dahan niya itong pinisil. Magpakatatag, ang sabi ng pagpisil na iyon. Oras na. Si Christopher ay nakatayo sa altar, nakasuot ng maayos na suit. Ang ekspresyon niya ay kalmado. Ang mga kamay niya ay matatag. Mga kamay ng isang taong nakipagkasundo na sa gagawin niya. Sa tabi ng pari, nakatayo ang isang lalaki na hindi ko nakilala sa unang tingin. Isang kagalang-galang na Ginoo, mga 50 taong gulang, na may matalas at mapagmasid na mga mata. Tahimik siyang umupo sa gitna ng ibang bisita, pinapanood ang lahat, hindi nagsasalita. Malalaman ko mamaya na ito si Atiar Paul Mercado, isang prosecutor, pero sa sandaling iyon, isa lang siyang saksi. Nagsimula ang pari sa mga tradisyonal na salita. Ang venue ay naamoy ng mga bulaklak at mamahaling pabango. Malambot na musika ang tumutugtog mula sa mga nakatagong speaker. Lahat ay eksaktong kung ano ang dapat sa isang kasal. Lahat maliban sa katotohanan. Nagtitipon tayo dito ngayon, sinabi ng pari, para saksihan ang pag-iisa ni na Christopher Reyes at Amanda Fuentebella sa tali ng banal na kasal. Ang ngiti ni Amanda ay maliwanag, kumpiyansa. Isang babaeng naniniwala na siya ay eksakto kung saan niya kailangang maging, malapit nang makamit ang eksakto kung ano ang gusto niya. Nagpatuloy ang pari sa mga pagpapala, mga pagbasa, ang tradisyonal na elemento ng isang seremonya na idinisenyo upang ipagdiwang ang pag-ibig at pangako. Pero bawat salita ay walang laman, ngayon na alam ko na. Bawat kilos, bawat ngiti ay tila pag-arte. At pagkatapos ay dumating ang sandali. Christopher Reyes, sabi ng pari, humarap sa anak ko, tinatanggap mo ba ang babaeng ito na maging asawa mo upang mahalin at alagaan sa sakit at kalusugan? Hanggat kayong dalawa ay nabubuhay. Ang silid ay nag-antay ng may hininga. Ito ang sandali na hinihintay ni Amanda, ang sandali na inayos ng mga magulang niya. Ang sandali na magsasabi ng, oo, ang anak ko, at ang kapalaran niya at akin ay masiselyo sa legal na binding. Huminga si Christopher.
Pinanood ko ang dibdib niya na umangat at bumaba. Pinanood ko siyang tumingin ng direkta kay Amanda. At may nakita ako sa ekspresyon niya na nag-iba. Isang sandali ng tunay na kalungkutan, siguro para sa babaeng nagkunwari siyang maging. Tapos humarap siya sa nagtipong tao. Bago ako sumagot, sabi ni Christopher, ang boses niya ay matatag at malinaw, umaabot sa bawat sulok ng venue. Mayroong kailangan makita ang lahat. Sumabog ang silid sa mga nalilitong bulungan. Namutla ang mukha ni Amanda. Tumayo si Tomas Fuentebella mula sa upuan niya. Ang ekspresyon niya ay nagbago mula sa kumpiyansa, patungo sa isang bagay na malapit sa alarma. Ano ang ginagawa mo? Bulong ni Amanda, pero ang boses niya ay nawala sa lumalaking bulungan ng mga tao. Ang pari ay nataranta. Pasensya na ano? Pero hindi na nakatingin si Christopher sa pari. Nakatingin siya sa screen sa likod ng altar. Ang screen na tila napaka-inosente, ilang oras lang ang nakalipas. Isang ilaw ang kumislap. Ang screen ay nabuhay. Kumirot ang puso ko. Dumating na ang sandali. Lahat ng hinintay namin. Lahat ng pinaghandaan namin. Naramdaman ko ang pagkakahawak ni Katrina sa kamay ko. Napakabigat. Halos masakit na. Sa paligid ko, ang mga bisita ay lumapit. Sinusubukan na intindihin ang nangyayari. Ang mukha ni Tomas Fuentebella ay nagbago mula sa alarma patungo sa tunay na takot. Hinawakan niya ang braso ni Amanda at sinimulang hilahin siya patungo sa labasan. Pero nakaharang ang aisle dahil sa mga mausisa na bisita na tumatayo mula sa kanilang mga upuan. Kailangan ng lahat marinig ang katotohanan tungkol kina Amanda Fuentebella at Tomas Fuentebella. Inihayag ni Christopher. Ang boses niya ay humiwa sa kaguluhan na parang bakal. At nandito ang lahat. Ang screen ay kumikinang ng mas maliwanag. Naghihintay na ilabas ang nilalaman nito. Na-realize ko na pinipigilan ko ang hininga ko. Ang screen ay nagliwanag. Ang boses ni Amanda ay pumuno sa ballroom bago pa maiproseso ng sino man ang nangyayari. Malinaw, unfiltered, nakapipinsala. Pinakasalan ko siya para lang salupain. Wala nang iba. Kapag nakuha na namin ang kontrol sa titulo, papaalisin namin siya at maglalaho. Hinding-hindi niya malalaman kung ano ang nangyari. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin, parang lason. Sinasakal ang selebrasyon na tila napakapromisa, ilang sandali lang ang nakalipas. Sa loob ng isang pintig, ang silid ay tuluyang natahimik. Tapos, sumabog ito. Ang mga bisita na umiiyak ng masayang luha kanina ay nagulat ng sabay-sabay. Ang iba ay tumayo agad, ang mga mukha nila ay baluktot sa pagkamuhi. Narinig ko ang isang tao malapit sa akin na bumulong ng matindi. Sinungaling! Ganap na sinungaling! Isa pang boses, mas malakas. Paano mo nagawa iyan? Ang mukha ni Amanda ay nawala ng lahat ng kulay. Binuksan niya ang bibig niya para magsalita, pero bago pa siya makabigkas ng isang salita, nagpatuloy ang video. Hindi ito edited snippet. Ito ay malinaw, sinasadya, hindi mapagkakamalang proof. Lumabas si Tomas Fuentebella sa screen sa tabi ng anak niya. Ang lupain na yan ay nagkakahalaga ng 125 milyon ngayon, sabi niya. Ang tono niya ay businessman, presko at sigurado. Ang boses ulit ni Amanda, mas matigas na ngayon. Kaya kailangang tumagal ang kasal ng minimum na 2 taon. Hindi ko kayang tiisin ang marumi at maliit na bayan na iyon o ang matandang iyon ng mas matagal pa kaysa sa kailangan. Pero oo, sulit ito. Ang pangalawang wave ng reaksyon ay mas marahas pa kaysa sa una. Isang babae malapit sa likod ang sumigaw talaga. Ang ilang bisita ay kinuha ang kanilang mga telepono, nagre-record. Ang kanilang ekspresyon ay umuuga sa pagitan ng takot at pagpapatunay. Tila hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan, pero lubos na naniniwala sa bawat salita. Isa siyang halimaw, dumura ang isang tao. Sinubukan ni Amanda na sumugod patungo sa screen, ang puting damit niya ay humahagupit sa marmol na sahig. Ito ay edited, ito ay peke, may nagmanupula. Pero ang mga salita niya ay nalunod sa bulungan ng mga tao. Samantala, si Tomas Fuentebella ay nagbago mula sa pagkaputla patungo sa lubos na pagkatakot. Tumakbo siya mula sa upuan niya, itinutulak ang mga nalilitong bisita, malinaw na sinusubukan niyang abutin ang control panel para sa screen. Hindi siya nakarating,
Bago pa siya makarating sa 10 talampakan, ang projection ay tuluyang nag-lockdown. Si Tyler Cruz, ang engineer ni Christopher, ay inasahan ng eksaktong sandaling ito. Isang keystroke at ang screen ay hindi na tumutugon sa anumang manual override. Walang silbi ang pagbagsak ng kamay ni Thomas habang nakatingin siya sa mga kontrol na hindi na sumusunod sa kanya. Ang pangatlong video ay nag-play. Ang boses ni Amanda, intimate at may conspiracy. Kumbinsihin namin si Christopher na ilagay ang tatay niya sa nursing home sa isang lugar na malayo. Hinding-hindi niya maiintindihan ang nangyari. Mawawala lang siya, iniisip na iniwan siya ng anak niya. Doon ako nakaramdam ng pagbabago sa loob ko. Hindi na shock, na-absorb ko na ang bigat ng kanilang pagtataksil noong narinig ko ang mga recording na ito sa apartment ni Christopher. Pero iba ito. Ito ay pampublikong kahihiyan. Ito ay ang mga sikreto ng pamilya ko. Ang vulnerability ko na ginagawang armas laban sa akin sa harap ng 200 tao. Gayunpaman, noong tiningnan ko ang anak ko na nakatayo ng kalmado sa altar, nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko inasahan, isang pagmamalki na napakatindi, halos masakit na. Isang lalaki ang tumayo mula sa seksyon ng bisita. Matangkad, kagalang-galang. Ang paggalaw niya ay sadyang at may awtoridad. Nagtagal ako ng isang sandali para kilalanin siya bilang ang prosecutor na nakita kong tahimik na nakaupo sa buong seremonya. Ako si Attorney Paul Mercado, inihayag niya. Ang boses niya ay humiwa sa kaguluhan na parang blade. District Attorney para sa lalawigan ng Laguna, Batangas. Ang nasaksihan ko ngayon ay conspiracy na gumawa ng pandaraya, document forgery at grand theft. Lahat ng kasangkot na partido ay nasa ilalim ng pag-aresto. Ang silid ay nagyelo. Ang mga pulis na nakauniforme ay lumabas mula sa gilid na labasan halos agad-agad. Malinaw na nabriefing sila at nakaposisyon ng maaga. Gumagalaw sila ng may kahusayan. Lumapit ang isang opisyal kay Thomas Fuentebella na sumubok tumakbo at mabilis na napigilan. Ang isa ay lumapit kay Amanda na lumubog na sa tuhod. Ang puting damit niya ay nagtipon sa paligid niya na parang isang gumuho na panaginip. Umiiyak na si Amanda ngayon. Ang kanyang composed facade ay tuluyang nabasag. Hindi ito patas, paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi ito patas. Pero ito ay patas. Higit pa sa patas. Ito ay katarungan. Ang mga bisita ay umaalis na. Ang iba ay umiiling. Ang iba ay nag-uusap ng pabulong tungkol sa katapangan ng scheme. Ang ballroom na napuno ng selebrasyon ilang minuto lang ang nakalipas ay nagbago sa iba pa, isang crime scene, isang courtroom, isang monumento sa mga kahihinatnan ng kasakiman at panlilinlang. Habang inilalabas ng mga opisyal sina Thomas at Amanda, ang mga posas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ballroom. Nagkatitigan kami ni Christopher. Nakatayo pa rin siya sa altar, perpektong kalmado. Ang ekspresyon niya ay walang tagumpay o kasiyahan. Katiyakan lang. Ang katiyakan ng isang lalaking gumawa ng kailangang gawin. Pinrotektahan ng anak ko ang pamilya namin. Inilabas niya ang katotohanan. Inaktibo niya ang katarungan, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng ebidensya, sa pamamagitan ng paghahanda, sa pamamagitan ng tapang. At ngayon, habang ang babaeng muntik niyang pakasalan ay inilalabas sa ballroom ng nakaposas, habang ang lalaking nagplano na nakawin ang mana ko ay binabasa ang kanyang mga karapatan, habang ang 200 bisita ay nakatayo sa tahimik na pagkagulat, alam kong ligtas na kami sa wakas. 2 linggo pagkatapos, umupo ako sa provincial courthouse. Nakatiklop ang mga kamay ko sa kandungan ko. Naghihintay para sa hinintay ko sa buong buhay ko nang hindi ko alam. Vindication. Ang preliminary hearing ay maikli. Ang prosecutor na si Attorney Paul Mercado ay nagpresenta ng ebidensya ng maingat. Ang mga audio recording ay authenticated ng mga eksperto, nagpapatunay ng walang tanong na ang mga ito ay tunay na usapan. Ang mga dokumento ay sinuri, nagpapakita ng mga peke na pirma. Ang mga bank record ay nagpakita ng pera na pinadala mula sa isang development company nang direkta sa mga account ni Thomas Fuentebella. Wala nang masyadong pagpipilian ang hukom.
May sapat na ebidensya upang magpatuloy sa paglilitis, sabi niya. Pero ang totoong reckoning ay dumating 2 linggo pagkatapos noon. Ang pangunahing paglilitis ay puno. Ang courtroom ay naamoy ng pinakintab na kahoy at ang kakaibang katahimikan na tanging legal na paglilitis lang ang makakalikha. Kaming 2 ni Christopher ay nagpatotoo, isinalaysay kung paano namin natuklasan ang conspiracy, kung paano nag-record si Christopher, kung paano lumabas ang ebidensya sa kasal. Ang mga boses namin ay matatag, pero napansin ko na nanginginig ng bahagya ang mga kamay ng anak ko noong inilarawan niya ang pag-amin ni Amanda tungkol sa paglalagay sa akin sa isang nursing home. Si Attorney Paul Mercado ay walang tigil. Dinala niya ang jury sa bawat piraso ng ebidensya. Ang mga recording ay pinatugtog ulit. Mas malinaw na ngayon. Ang mga dokumento ay ipinakita sa forensic analysis na nagpapakita ng mga tiyak na teknik na ginamit upang pekein ang pirma ko. Ang mga money transfer ay sinubaybayan ng may katumpakan. Tapos, may hindi inaasahang nangyari. Isang babae ang tumayo para magpatotoo. Si Sara Garcia. Nakilala ko ang pangalan niya mula sa mga preliminary file ng prosecutor, pero hindi ko inaasahan na makikita siya ng personal. Siya ay kalmado, kagalang-galang, at ang kwento niya ay nakakakilabot. Nilapitan ni Amanda Fuentebella at ng tatay niya ang fiancé ko 3 taon na ang nakaraan, sabi ni Sara. Ang boses niya ay matatag sa kabila ng damdamin. Ipinanukala nila ang parehong scheme ng pekeng kasal, isang transfer ng ari-arian ng pamilya niya, tapos paglaho. Tumanggi ang fiancé ko, pero mapilit sila. Nagpapasalamat ako na ang sinubukan nilang gawin kay Christopher Reyes ay inilabas sa wakas ang ginagawa nila sa iba. Ang courtroom ay nagantay ng may hininga. Ang jury ay nagliberasyon ng mas mababa sa 4 na oras. Guilty. Sa bawat bilang, si Thomas Fuentebella, conspiracy to commit fraud, document forgery, grand theft, 10 taon sa federal na bilangguan. Si Amanda Fuentebella, conspiracy to commit fraud, accomplice to document forgery, grand theft, 8 taon sa federal na bilangguan. Nang inihayag ng hukom ang mga sentensya, nakaramdam ako ng pagbabago sa loob ko. Hindi eksaktong tagumpay, kundi pagkumpleto. Isang sugat na nagdugo sa loob ng maraming linggo ay nagsimula ng magsara. Tiningnan ko si Christopher na nakaupo sa tabi ko, at may nakita ako sa mukha niya na hindi ko nakita mula nang magsimula ang bangungot na ito, kapayapaan. Nagsimulang umalis ang mga tao sa courtroom. Dahan-dahan silang lumabas, ang iba ay umiiling, ang iba ay nag-uusap ng pabulong tungkol sa katapangan ng scheme. Lumapit sa amin si Attorney Paul Mercado. Inabot ang kamay niya sa aming 2 ni Christopher. Mahusay ang ginawa ninyong 2, sabi niya ng simple. Hindi maraming pamilya ang magkakaroon ng tapang na gawin ang ginawa ninyo. Ang mag-record, ang magdokumento, ang manindigan ng pampubliko. Karamihan sa mga tao ay susubukan na hawakan ito ng tahimik. Pero hahayaan lang sila na magpatuloy sa pattern. Mahigpit kong kinamayan. Salamat po, Attorney Mercado, sa paniniwala sa amin. Sa pagtutok sa kasong ito, tumango siya. Ang ebidensya ay hindi maikakaila. Nang marinig ko ang mga recording na iyon, wala nang ibang daan. Habang lumalabas kami sa courthouse patungo sa sikat ng araw, humarap ako kay Christopher at talagang tiningnan ko siya. Ang anak ko. Ang lalaking naging, ang tagapagtanggol ng mana ng pamilya namin. Nagawa natin, sabi ko. Nagawa natin, sumang-ayon siya. Ngayon, darating ang mas mahirap na bahagi. Tiningnan ko siya, nalilito. Mas mahirap? Paano magiging mas mahirap pa kaysa rito? Ngumiti si Christopher. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isa itong tunay na ngiti. Ang pag-iisip kung ano ang susunod, Tay, para sa ating lahat. 3 buwan pagkatapos ng hatol, lumapit sa akin si Christopher isang umaga na sinisimulan palang pinturahan ng ginto ang mga burol ng probinsya. Tay, sabi niya, ang boses niya ay may katiyakan na natuto akong pagkatiwalaan. Hindi na po ako babalik sa Maynila. Dito po ako nararapat, kasama ninyo, kasama ng lupain. Gusto kong sabihin sa kanya na alam ko na.
Nakikilala ng isang ama ang mga desisyong ito sa mata ng anak niya bago pa man magsalita. Pero sa halip, tumango lang ako at kinapitan ang balikat niya. Ang mga buwan na sumunod ay hindi tulad ng naranasan ko sa loob ng maraming taon. Ibinuhos ni Christopher ang sarili niya sa trabaho ng hasyenda nang may focus na ikinagulat ko. Pero mas mahalaga, hindi siya nag-iisa. Si Sara Garcia, ang babaeng ang patotoo ay tumulong sa kaso, ay nagsimulang gumugol ng oras sa farm. Ang nagsimula bilang pasasalamat ay naging isang bagay na mas malalim. Pinanood ko silang magkasama, nag-uusap habang umiinom ng kape, nagtatrabaho sa tabi-tabi sa mga pananim. Narealize ko na kung minsan, ang katarungan ay hindi lang nagpapanumbalik sa ninakaw. Kung minsan, lumilikha ito ng isang bagay na ganap na bago. 6 o 6 na buwan pagkatapos ng unang usapan na iyon, nagpakasal sila. Hindi ito ang detalyadong kasal na inayos ni Amanda. Walang crystal chandelier, walang pagkukunwari, walang nakatagong agenda na nagkukunwari bilang selebrasyon. Sa halip, mayroong simpleng seremonya sa ilalim ng matandang punong mangga na nakatayo sa lupain na ito sa loob ng 100 taon. Pamilya at malalapit na kaibigan. Mga salita na binigkas ng may tunay na kahulugan. Isang pagpapala na naramdaman na totoo dahil totoo ito. Pagkatapos ng kasal, may mahiwagang nangyari. Nagsimula kaming magtrabaho sa hasyenda nang magkasama ni Christopher sa paraan na hindi namin nagawa mula nang siya ay tinedayar pa. Nagdala siya ng kaalaman mula sa mga tao niya sa Maynila, mga modernong teknik sa irigasyon, sustainable farming practices, kagamitan na nagpapagaan sa trabaho. Nagdala ako ng kaalaman na naipon sa loob ng 6 na dekada, ang ritmo ng mga panahon, ang ugali ng mga hayop, ang sikretong wika na sinasabi ng lupain sa mga taong matiyaga. Naglagay kami ng mga bagong sistema ng tubig na nagpabago sa mga nahihirapang bahagi ng lupain. Naging mas moderno kami sa mga operasyon ng baka. Nagtrabaho kami ng magkatabi, ama at anak, ibinabalik ang halos nawala sa amin. Bumisita si Katrina isang weekend at pinanood ko siyang maglakad sa ari-arian ng may pagkamangha sa kanyang mga mata. "Ang ganda, Tay," sabi niya, niyakap kaming dalawa. "Natakot akong mawawala sa atin ang lugar na ito." "Halos nangyari," sabi ko ng tahimik. Pero pagkatapos, tiningnan ko si Christopher, ang lupain na iniligtas namin ng magkasama, ang hinaharap na lumalaki sa paligid namin. Pero hindi iyon nangyari. Ang bahay namin ay mas puno kaysa sa loob ng maraming taon. Nagdala si Sara ng init at tawanan sa mga silid na lumamig. Nagdala si Christopher ng layunin at vision. At nakita ko ang sarili ko sa edad na 65 na tila mas bata. Hindi pisikal, kundi espiritual. Ang bigat na matagal kong dinala ay nawala. Isang gabi, nakaupo sa porch kasama si Christopher, pinapanood ang paglubog ng araw, na-realize ko na may nagbago ng malalim. Hindi lang kami isang ama at anak na nakaligtas sa isang banta sa aming mana. Kami ay isang pamilya na sinubukan at lumabas na mas matatag. Ang lupain ay gumagaling. Kami ay gumagaling. At sa isang lugar sa paggaling na yon, natuklasan namin ang isang bagay na hindi ninakaw, hindi peke, hindi manipulahin. Natuklasan namin ang isa't isa ulit. Sa pagtingin ko ngayon, na-realize ko kung gaano kami kalapit sa pagkawala ng lahat. Hindi lang ang lupain, kundi ang tiwala sa pagitan ng ama at anak, ang integridad ng aming pamilya. 65 ako noong tinawag ako ni Amanda na dirty rancher. Nakaligtas ako sa mga resesyon at tagtuyot. Sa pagkawala ng asawa ko at pagpapalaki ng 2 anak na mag-isa. Pero walang naghanda sa akin para sa pagkaalam na ang isang taong tinanggap ko sa pamilya ko ay nagpaplano na sirain kami mula sa unang araw. Ang nagligtas sa amin ay ang tapang ng anak ko na kumilos batay sa katotohanan. Minana ni Christopher ang mga halaga ko at nilampasan pa. Kinuha niya ang ebidensya at ginawa itong hindi maikakaila. Nagplano siyang maingat. Inilabas niya ang mga nagtaksil sa amin. Nang dumating ang sandali, hindi siya nagatubili. Nag-aalok si Thomas sa akin ng 35 milyon para manahimik. Tumanggi ako. Dahil natuto ako ng isang bagay, hindi ka maaaring makipagnegosasyon sa mga taong nagpasya na ikaw ay expendable.
Maaari mo lang silang ilabas at hayaang gumawa ang katarungan. 3 bagay ang gusto kong sabihin ng malinaw. Una, kung may naramdaman kang hindi tama, malamang na hindi tama iyon. Magtiwala sa instinct na iyon. Pangalawa, ang pamilya ay ang lahat. Protektahan ito ng may ganap na paninindigan. Walang mas mahalaga kaysa sa mga taong mahal mo. Pangatlo, ang katotohanan ay hindi nagtatago magpakailanman. Lumalabas ito. Nagbabago ito ng lahat. Sa pagtingin ko sa anak ko ngayon, sa pamilya na binuo naming muli, sa lupain na yumayabong sa ilalim ng aming pangangalaga, alam kong tama ang pagpili namin. Pinili namin ang katotohanan kaysa sa katahimikan. Pinili namin ang pamilya kaysa sa kaginhawaan. At sa huli, ang pagpili na iyon ang nagligtas sa aming lahat. Yan ang kwento ko. Yan ang aral. Ang pangalan ko ay Ricardo Reyes. Ito ang totoo kong kwento. Ibinabahagi ko ito dahil muntik ko nang sirain ang pamilya ko sa pagbaliwala sa mga red flag. Huwag kang maging tulad ko. Kapag may naramdaman kang hindi tama sila. Narito ang itinuro sa akin ng totoong kwentong ito. Huwag magtiwala sa mga salita. Magtiwala sa mga kilos. Ang mga pangako ni Amanda ay walang laman. Ang mga intensyon niya ay lason. Huwag balewalain ang mga pattern. Bawat tanong ay naglabas ng agenda niya. Pera, ari-arian, mana. Nakita ko iyon. Hindi lang ako kumilos. Huwag manahimik. Nang mag-alok si Thomas ng 35 milyon para mawala ang lahat, tumanggi ako. Dahil hindi nagbibigay ng gantimpala ang Diyos sa katahimikan. Nagbibigay siya ng gantimpala sa katotohanan. Ang sandaling ito sa aking buhay ay nagbago sa pamilya ko magpakailanman. Pero hindi ito kailangang mangyari sa ganitong paraan. Kung nakinig lang ako sa gut ko mula sa unang araw, maiiwasan sana namin ang lahat. Ang anak kong si Christopher ang naging bayani ng totoong kwentong ito dahil kumilos siya batay sa ebidensya. Ginawa niya ang hindi ko nagawa. Ang engagement dinner na iyon ang huling gabi ng pagkukunwari. Sa gabi na iyon, pinili kong maniwala sa anak ko. Pinili kong maniwala na may alam siya. Ang instinct ng isang ama. Iyon ang nagligtas sa amin. Kinaumagahan tanging sa apartment ni Christopher ko, narinig ang katotohanan. Ang boses ni Amanda, nagsasabi ng lahat. 125 milyon ang halaga ng lupain ko. 1.25 bilyon kung maaayos ang expansion. Hindi pala ako ang gusto nila, kundi ang lupa ko, ang mana namin. Narinig ko ang lahat. Ang plano nilang nakawin kami. Pagkatapos ay ipatapon ako sa isang nursing home. Pero may proof na kami ngayon. May ebidensya. Bukas, magbabago ang lahat. Manatiling nakatutok, mga anak. Dito na magsisimula ang justice.